At last time, ng nakaraang linggo, atin pong pinag-aralan at akin pong sinampin sa inyo ang pangatlong bahagi ng James chapter 1 at ito po yung sa verse 19 hanggang 27 at pinagmagatan po natin itong stop kidding yourself. Okay? So, binigyan natin ng kaunting background. Although, merong tinatawag na history of words sa pag-aaral. Yung salitang kidding ay parang naging contemporary ng ibang mga lingwahe, naging kasama. At parang colloquial yung salitang kid. Sa original na pagkagamit ng salitang kid sa history ng word, ang salitang kid ay pinangalan sa anak ng kambing. So, ang salitang kid ay batang kambing. So, ibig sabihin siya. Pero later on, ginamit na ito na hanggang sa panahon natin yan, na ginagamit natin bilang mga anak ng tao. So, pag natatanong ka, ilan ang kids mo? Mga ganyan na. Parang sinasabi kambing ka, ilan ang anak mo kambing? Anyway, pag yun ang nasa isip mo sa anak. Pero ngayon, alam naman natin, ilan na yung mga anak mo. But meron panibagong meaning na pag sinabing you're kidding me, dahil ang mga bata ay mahilig makipaglaro at makipagbiruan. So, ang kidding ay naging salita na panloloko o pagbibiro. At basically sa panloloko mismo. Nalisan ako ng microphone. Okay. So, stop kidding yourself. Galing yan sa Santiago chapter 1 verses 19 hanggang 27. Sinumala po natin ito actually. At ito yung hindi natin natapos na, no? Or kasi meron tayong tatlong bahagi ito. Anyway, so babasahin po natin ulit mula James chapter 1 verse 19 hanggang 27. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Verse 20, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. Verse 21, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Doon napasok po yung salitang kidding yan sa verse 22, deceiving yourselves. Actually, twice na binanggit yan. Verse 23, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, immediately forgets what kind of man he was. Verse 25, but he who looks into the perfect law of liberty and continues in it and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Verse 26, if anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his own heart, binanggit ulit yung salitang deceives, na natin ginawa, title natin killing, his own heart, this one's religion is useless. Ang salitang kidding, medyo mababaw lang para nagbibiro. Pero, pinabawa natin. Pero ang salita na ginamit dito sa Biblia ay deceiving o deceive. Kumbaga, niloloko mo, dinadaya mo ang iyong sarili. So, yun ang pinaka-sabihin. And verse 27, pure and unbelief religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in the trouble and to keep oneself unspotted from the world. Marami magtatanong at anong kinalaman ng pag-describe ni Santiago sa salitang religion? Okay, sa Tagalog, religion. Anong kinalaman ng pagiging religyoso ng isang tao doon sa pakikinig niya o pagtabad niya sa salita ng Diyos? Anyway, sa Tagalog, magano natin ito, nuwain ninyo ito, minamahal ko mga kapatid, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, at mabagal sa pagkagalit. Kalimitan ang
application natin ito ay practical. Although the book of James is a practical book. It is a practical book. But there is a problem here kapag ina-apply natin kaagad ito. Kaya ang sinasabi natin, maging mabilis sa pakikinig. Ito yung madalas na devotion natin to one time, ng Thursday. Mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Pero kung titingnan natin, pag-aralan natin, minasa sa pagbabasa natin itong talata, ang sinasabi at tinatalakay dito ay ang isang Kristyano na papaano niya tinatanggap ang salita ng Diyos. It is about the Word of God. Okay? So it is about the Word of God. The relationship between the believer and the Word of God. So itong dalawa ang tinatalakay ni Santiago. So kapag yun ang tinatalakay, yun ang konteksto, yun ang nilalaman ng kanyang sulat sa unang bahagi. So ibig sabihin, kapag maging mabilis sa pakikinig, ibig sabihin, unawain mo ang salita ng Diyos, hindi lang ito pakikinig sa iyong kapwa. Ang dapat ang unawain mo, maging mabilis ka sa pakikinig. Pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo. Yun ang pinupunto. Hindi ito basta pakikinig ng kapwa o sinasabi ng kapwa mo sa iyo. Pero madalas na kasi, dahil pag ganito yung pagkabasa natin, maging mabilis sa pakikinig. So, ano mo kagad, ang iniisip kagad natin, yung sinasabi ng kapwa mo, pakinggan mo. Okay? But it is not. Ang sinasabi rito ay mabilis kang makinig sa salita ng Diyos. Ganun din, marahan sa pagsasalita. So, wag tayo sa pagsasalita, basa-basa ng salita ng Diyos o yung mensahe ng Panginoon Diyos na malayo, actually, sa sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos. Naunawaan po ba ninyo? So, it is all the Word, it's all about the Word of God, receiving, and talking about dun sa sinasabi ng isang mananampalataya. At mas mabigat kaya binanggit yung pangatlo, mabagal sa pagkagalit. So, hindi ito yung pagkagalit sa kapwa, basta, kung hindi, yung isang tao na nakikinig sa salita ng Diyos, nagagalit siya sa kanya sarili, nagagalit siya dahil naapektuhan siya sa sinasabi ng salita ng Diyos. So, ulit yung connection ng salita ng Diyos sa tao, ito yung tinatalakay ni Santiago. At dahil kung paano mo ito pinapakinggan, kung paano mo nire-receive, kung paano mo gagawin ang salita ng Diyos, dito nakabase ang iyong pakikinig at pagsasalita at pakikitungo sa iyong kapwa. Doon pa lamang. But ang punto kaagad ni Santiago ay ang pagtanggap. Okay? Pagtanggap ng isang mananampalataya sa salita ng Diyos. It is between the believer and the Word of God. Verse 20, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Okay? So, tingnan nyo yung connection na yung galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Tapos, pumasok siya sa verse 27, kahit alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Okay? So, ando doon yung pagtatalakay niya sa Word of God. Nakukuha niyo po ba? Yun yung connection ng sinasabi ni Santiago, na may kapangyarihan magligtas ng inyong mga kaluluwa. Okay. Verse 22, ngunit ang ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. So, yun ang pinabagay ni Santiago, huwag nang dayain. No? Sapagkat verse 23, kung ang sino man tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitignan ng kanyang likas na mukha sa salamin. Bigla siya nag-swift. Pinasok niya yung isang material na salamin. So pag nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, pagtanggap ng salita ng Diyos ay parang kang tumitingin sa salamin. Sapagkat binabasa niya ang kanyang sarili, tumaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan ng kalayaan na nananatili na hindi tagapagkinig na malilimutin
kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. So makita kagad natin yung relationship uli ng tao sa pagtanggap niya sa salita ng Diyos. At merong binanggit sa batang huli na pagpapala. Merong blessing. Pagpapalain sa kanyang gawain. So hindi ang pagpapala na tinatanggap at matatanggap ng isang mananampalataya ay hindi lang basta yung nakukuha niya. Okay? Tingnan natin mabuti. Sabi diyan, siya ay pagpapalain saan? Paano siya pagpapalain? Sa kanyang gawain. Sa kanyang gawain. So ano yung ginagawa mo, you will be blessed. Pag sinabi mong blessed, so holistic ang sinasabi diyan. Kung ano man yung ginagawa mo is either unang ginagawa ng isang tao bilang Kristiyano ay yung kanyang ministry. Gagawa ka sa gawain ng Panginoon Diyos. And secondary, yung iyong mga trabaho o yung mga businesses natin. Doon pa lang tayo pagpapalain ng Panginoon Diyos. At paano ka pagpapalain? Yun yung kung paano mo hinaharap ang salita ng Diyos, paano mo tinatanggap. Verse 26. Dito pumasok ulit yung kaibahan. Dito minabagit natin. So, kita na hindi pare siya. Verse 26, sabi niya, kung inakala ng sino man na siya religyoso, pumasok yung religion dyan. So, bali, hindi pinipigil ang kanyang dila. Kaya sabi, marahan sa pagsasalita. Hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso. Kanina, dinadaya ang sarili, ngayon dinadaya mo yung puso mo. Ang relihiyon ng taong yun ay walang kabuluhan. So, ang isang Kristiyano, makikita kaagad natin dito na may kinalaman ang kung paano mo tinatanggap ang salita ng Diyos sa iyong pananalita at pakikitungo sa iyong kapwa. Ang laki ng epekto ng salita ng Diyos na iyong naririnig at kung paano mo ito tinatanggap sa iyong pamumuhay, sa iyong sarili, sa iyong gawain, at sa pakikitungo mo sa iyong kapwa. Nakukuha niya ang relationship, pinagduduktong-duktong ni Santiago yung mga salita na yan. At ang mapikala rito, yung tinatawag na pagpipigil sa kanyang dila. Doon natin dayain. Verse 27, ang dalisay na relihiyon at walang dugi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ng mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. So, the religion is not actually what we believe. Religion is what we do to our neighbors, to our countrymen, sa ibang mga tao, to other people. Yun yung ating religion na nakikita at nais ng Panginoon Diyos. Very specific ang kanyang sinasabi. Sinabi ko rin sa inyo, binigyan din dito 2 talata, the dangers of self-deception. Okay? Number 2 talata, kanina sinabi ko sa inyo kanina, tinadaya ninyo ang mga sarili at tinadaya ang kanyang puso. Kaya, ang titulo natin, don't stop kidding yourself. Huwag mong lokohin ang iyong sarili. Kasi 2 beses na binanggit yung deceive sa English, 2 beses na binanggit ang salitang dinadaya sa Tagalog, kaya ito ay nagbibigay diin sa mga talatang ating pinag-aaralan. Okay po? And then the spiritual maturity ay resulta. Ang isang matured na Kristiyano ay resulta ng tamang relationship sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, God's word is truth. In John 17:17. Naalala niyo sinabi kong isang principle. Ito yung isa sa standard ng nais kong i-share sa inyo na aking natutunan na nagre-rema sa akin madalas. Naalala niyo yung simpleng word, simpleng praise na relationship. Naalala niyo yun? Relationship is the root, ministry is the fruit. Wag niyong kakalimutan. Nag-rema sa akin iyon, ng aking professor noon. Simple, yung relasyon mo sa Diyos, ang pinakaugat. At yung pakikitungo mo, yung gawain mo sa iyong kapwa, ang iyong resulta, ministry gawain.
And at the same time, hindi natin yung cross. Okay, naalala natin, ganun pa rin. Bakit ang cross? Anyway, so mahabang usapin yan. Your relationship with the Lord is the root. Yun ang pinaka-pundasyon mo. And your relationship to your brethren, yun ang ministry mo. Relationship is the root, ministry is the fruit. Kung gaano kalalim ang iyong ugnayan sa Diyos, yun ang pakikitungo mo sa iyong kapwa. Kaya, hindi sinabi kung gaano karami ang alam mo sa Biblia, yun ang pakikitungo mo sa iyong kapwa. So, hindi ito paramihan, hindi ito pagalingan, kundi kung paano mo din develop ang relasyon mo sa iyong Panginoon. At kung malalim ka, malapit ang iyong relasyon, naunawaan mo, kahit na simpleng-simpleng mga ilan lang lamang na mga salita ng Diyos, ang iyong pinamumuhay, makikita at makikita yan ng iyong kapwa. Okay? So, tatlo yung ating responsibility. Ito yung sinare ko sa inyo, but actually, na-share ko sa inyo is one lang na nakaraan. Number 1, receive the word, verse 19 hanggang verse 21. And then, second is practice the word. Third is share the word. It's all about the word of God. Okay? So, ito yung ating binahagi sa inyo nakaraan. Pagtanggap sa salita ng Diyos, pagsasabuhay ng salita ng Diyos, at pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, sa tatlong bahagi, tatlong P sa Tagalog, pagtanggap, pagsasabuhay, at pagbabahagi. Ang tatagalogin natin, tatlong P. Pagtanggap, pagsasabuhay, at pagbabahagi. So, itong tatlong ito, napakahalaga sa responsibilidad natin. So, it is our responsibility to receive the Word of God. Nasa sa atin yun. Bakit responsibilidad natin? Kasi binigay na ng Lord eh. It's up to us kung tatanggapin natin to o hindi. Okay. So, simulan natin sa pag-aaral ng pagtanggap. Sabi nila, rawan ng ni James ang God's Word na itinanim. So, ang salita ng Diyos ay ikinumpara niya sa ano ba tawag ito? Ano ba yung study ng mga halaman? Botany. Okay, o magtatanim. So, ang salita ng Diyos ay parang binhi na itinatanim sa puso ng tao. Tayo yung lupa. Diba? Naalala niyo yung talinghaga tungkol dun sa maghahasik. Na-share sa inyo to, Matthew chapter 30, patunay, talinghaga tungkol sa maghahasik. Ikinumpara ang God's Word sa binhi at ang puso ng tao sa lupa. So, yun, merong 4 na uri ng lupa. 4 na uri ng pagtataniman. Isa lang ang uri, isang binhi, ang salita ng Diyos, pero 3 klaseng tao ang tumatanggap. 4 na klase ng tao ang tumatanggap. So, ang una, makita natin dito, ang una ay tinatawag na matigas na puso. Yun yung daanan. So, nehasik, nagpunta doon ang binhi, na matigas na puso. Ang ibig sabihin, hindi inuunawa o tinatanggap. Bakit? Kasi madaling nakuha ng ipon, madaling nakuha yung binhi na ihagis o nabato o naibigay doon sa daanan. Daanan lang kasi. So, hindi pa cultivated yung puso na yan. So, ibig sabihin, matigas ang puso, ando doon lang, hindi na itatanim. Ang isang daanan, kalimitan, matigas lang yan, doon na nasa ibabaw lang. So, isang klase ng tao na matigas ng puso, hindi inuunawa at hindi tinatanggap. So, ibig sabihin, meron kayong kilala at meron kayong mararanasan na nag-share kayo ng Word of God, tapos, wala lang. Maring iba, nasa loob na ng bahay. Okay lang natin. Magbabahagi ka, ayaw tanggapin. Ang mabigat to, mas marunong pa kaysa sa iyo. Hindi ka naman nagmamarunong.
Hindi mo naman sinasabing mas marunong ka kaysa kanya. Kaya lang, salita ng Diyos, simpleng-simple, pero ayaw tanggapin. Ano ang mga factors? Maraming iba yan. So, maraming mga factors bakit hindi tinatanggap, bakit matigas ang puso ng iba. Alam niyo, bakit matigas ang puso ng iba, hindi tinatanggap salita ng Diyos? May isang factor doon ay yung kanilang karanasan. Na maaring nagpipray sila, tagal na, at hindi dumating yung inaasahan nila. At lalo sila nasaktan dahil inaasahan nila Diyos siya, gagawa siya ng paraan. Kaya hindi niya na alam na ang Diyos ay gumagawa ayon sa kanyang kalooban, hindi sa kalooban ng tao. Kalimitan ng tao, ginagawa ang Diyos na tagasunod, alalay, utusan. Lord, gawin mo ito. Lord, gawin mo ito. Bigay mo ito sa akin. Bigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Para bang, ikaw nga, pag ikaw kung halimbawa, pupunta ka ng, sa ibang lugar. Pupunta ka ng Singapore. Okay? Pupunta ka Singapore. Pag pauwi ka, ano ang maririnig mo sa mga kasalubong sa iyo? Kasalubong. Piloy mo. Susunod, pag meron ganon, sabihan ninyo. Meron ka pang pinadala. So, gusto mo pasalubungan ka, wala ka namang pinadala. Anyway, ano lang naman yun, very, practical lang. Pero marami kasi tayo naasahan. Inaasahan natin na yung isang tao, meron kaagad ginagawa sa gusto natin. Parang responsibilidad niya yun eh. Ang galing natin mahumingi ng responsibilidad, umasa sa responsibilidad ng tao, pero yung responsibilidad mo, hindi mo ginagawa. Isa pang matigas na puso ay yung meron na siyang alam. Marami na siyang alam. Na tingin niya, kung ano man sasabihin mo, mas magaling ako sa iyo eh. Pero ang Diyos, tandaan natin, unang Korinto, ginagamit ng Panginoon Diyos ang mga tinuturing na may hina ng sanlibutan upang hiyain ang mga malalakas. Ginagamit ng Panginoon Diyos ang mga itinuturing na mamang ng sanlibutan upang hiyain ang mga matatalino. Kaya hindi dapat nagmamayabag, nagmamalaki yung maraming alam. Ayaw tumanggap ng ibang mga leader ng simbahan na sila ay sinasabihan ng membro nila. Ako ang marunong pa kayo. Ako nag-aaral ng Bible School. So, hindi ganon ha, hindi ganon. In fact, mas kung nag-aral ka, kung kilala mo ang Diyos mo, kung sa tingin mo malapit ka sa Panginoon Diyos, then, dapat alam mo na mas marunong ka magpakumbaba. Kasi lalo mga unawan, it's all about the grace of God. Ever since hindi nagbago ang Diyos, mula noon, ngayon at magpakailaman, God is the same. He is, di ba? Sabi, He is the same yesterday, today, and forever. Grabe ang kagandahang loob ng Diyos. Sobrang bait. Saan ka naman nakakita? Inutusan na ng Lord, Eva, Adan, huwag niyong kainin. Sa oras na kinain niya, mamamatay kayo. Pagdating doon, dumating si Marites. Ay, this is a test. Hindi siya, hindi ka. Dumating si Marites. Sabi niya, totoo ba na pag kumain kayo dyan, ay mamamatay kayo? Yun ang sinabi ng Panginoon Diyos. Hindi. Mabubuksan pa nga ang inyong mga mata. Mas naniwala siya doon kaya sa Diyos. Anyway, so, alam niyo na istorya. Dumating pa ang punto, anong ginawa ng Lord sa kanila? Pinatay ba? Hindi naman. Nilimitahan lang buhay nila. Pinaalis na sila. Sabi, bakit mo kami pinapalayas? Mga eko kayo na nasa gabi na pinigay, pinapalayas kayo. Bakit? Kasi paris na kapakanan nila dahil maaaring kakainin nila yung isa pang pinagbabawal. Anong bawal doon sa panahon nila? Pag makakain nila yung bunga ng buhay na wala hanggan.
Ang una nilang kinain ay yung bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Yun ang pinagbawal actually. Pero may katabi kasi yung buhay na wala hanggan. So, ibig sabihin, pag nakain nila yun, eternal na sila. Hindi sila mamamatay. So, paano sila masisave ng Lord kung kumain sila, na makasalanan sila, hindi na sila mamamatay? Ano mangyayari? Wala nang paraan ng Diyos kasi yun ang dinisenyo niya eh. So, kailangan, ang istorya, for the wages of sin is death. Alam niyo, meron isang revelation. Alam niyo, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang punto natin yung kamatayan. Pero ano sabi niya? For the wages of sin. Hindi sins. Hindi plural. Ang kabayaran ng mga kasalanan, hindi. Ang kabayaran ng kasalanan. Singular. Anong kasalanan ang binayaran ng Diyos? Siya ang namatay sa krus para sa atin. Anong kasalanan? Yung kasalanan ginawa nila Eva at Adan. Yung simula ng kasalanan, yung punot ugat ng kasalanan ng tao, yun ang binayaran niya para tayong lahat mawala na sa atin yung guilt ng kasalanan. Yung sumpa ng kasalanan, kasi yung kasalanan na yun ay kakribat, kasama noon, kadugtong noon, ay sumpa. Ano nangyari? Pagkatapos sila magkasala, sinumpaan sila. Dati ang ahas na katayo, alam naman natin, ano na lang yan. Kasi sabi ng huli, gagapang ka. Diba? Gagapang ka, ahas. Tapos ang ginawa mo. Ano ginawa sa babae? May sumpa. Pagtingin yung paglilihim mo at ang pagnanasa mo sa iyong asawa. Pagdating sa lalaki, ano pa sinumpa? Magpapuwis ka, kakainin mo. Kailangan mo magtrabaho. Kailangan mong magtrabaho. May pang-apat na sinumpa. Lupa. Anong ginawa sa lupa? Kailangan mo piling magkakaroon ng mga damo. Magkakaroon ng mga tinig-tinig. Alam naman natin, very simple. Konting, kahit sa isang paso, linisin mo, tanggalin mo lahat. Mga bato-bato, lahat ng mga ano. Malinis na. Papayaan mo lang. May tutubo. Ano yun? Damo. Saan mo nanggaling yun? Sa matalang nilinis mo? Sa sumpa. Saan? Sa demonyo. Sa demonyo. Demonyo kasi. Pero mo yun, naisip mo yun. Kayo na nakakaisip. Pwede ba akong revelation yun? Magamit nga yun. Kukunin ko yun. Wala namang ano, hindi siya copyright. Sa atin ay mga Pilipino, copy it right. Okay, tama. Kali sa damon na yan. So, malinis, di ba? So, yun, for the wages of sin is that yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Tinanggal niya yung punot dulo ng kasalanan. Kaya sa harapan ng ating Panginoon, malinis ka, tinanggap mo ang Panginoon Diyos. Taos puso. Kaya wala pwedeng ituro sa'yo. Ang ginagawa na ng Diablo, pinapaalala lang yung mali mo. Chismoso ka kasi alam niya. Pero, kahit na ipaalala niya, mo rin dahil malalimutin din siya. Tandaan mo na kasi meron akong sasabihin mo, meron akong pruweba na binayaran na ng Panginoon Diyos ng kanyang dugo at kamatayan sa krus ang aking kasalanan. Magaling lang siya mag-twist eh. Di ba? Magaling siya mag-twist. Ginawa na niya kay Jesus eh. Sa akin kaya hindi kayang gawin. Gawin din niya. Pero dapat alam mo kung ano ang iyong gusto. Okay? So, sumunod yung mababaw ng puso, napaka-emotional, ngunit walang lilim, palalim. So, mababaw, ito yung mga mabato. Yan sabi, mabato. Ano na natin? Next is yung crowded heart. Hindi ko na tinagalog kasi ito yung maraming mga damo at ibang mga halaman. So, doon napunta yung salita ng Diyos. Maraming mga kabalisahan, ibig sabihin ng crowded heart. So, yung totoong binhi na salita ng Diyos, maraming kabalisahan. Mas
nasasapawan yung Word of God, alam mo, the Lord will provide. Yan. The Lord, ayun ang salita ng Diyos. The Lord will provide. Mahal na mahal ako ng Panginoon Diyos, etc., etc. So, alam mo yun. Kaya lang, pag dumating ang problema, Lord, mahal mo pa talaga ako. Bakit namadanas ako ng problema? Kaya niya inunay trials into triumph. Inuna niya na ang mga testing, mga pagsubok o problema ay hindi ito laban sa iyo. Sabi niya, matuwa ka, magalak ka pag dumadanas ka ng pagsubok. Bakit? Dadanas ka ng pagsubok, ngingiti ka pa. Kaya sabi ng mga tao, mga buong talaga ito. Bakit ka ngingiti? Kasi alam mo, in your mind and in your heart, pag may problema, may pagpapala, pagkakataon mo para lalo kang manalig sa Panginoon Diyos, pangahawakan mo kanyang salita. Pagkakataon ng Diyos para patunayan na totoo mahal ka niya. Totoo yung sinabi niya, hindi ka naiiwan, hindi ka niya pababayaan. Yun ang totoo. Hindi sinungaling ng Diyos. But you have to trust God. You have to trust God. Magtiwala ka lang. At ang pagtitiwala, hindi madali. It is also a gift from God. It's a belief. Kaya, para ma-overcome natin, para mas magkatulong-tulong tayo, ma-develop yung ating pananampalataya, palagi mong babasahin, alalahanin ang iyong sarili sa mga salita ng Diyos. And tayo magpalakasan sa isa't isa. Magpaalalahanan. Kahit na alam mo na alam na niya yung sasabihin mo, still gawin mo pa rin. Pastor, paalala lang. Paalalahanin niyo. Hindi porket pastor alam lahat. Kahit nga alam eh. Pastor, tandaan mo. Pinagpala ka ng Diyos. Ako rin, nga naman. Thank you sa paalala. Ang paalala ay gamot sa nagtatakit. Sa nakakalimot. Hindi na marinig yung sa ano. So, across the letter D, ito yung mabuti po sa apat na klase, isa lang yung fertile. Parang ano, no? Isa lang ang mananagumpay. So, hinayaan yung magugat at ang binhi at magbunga. Anyway, so, the final test ng salvation ay ang bunga. Di ba, madalas yung babagay ko sa inyo, naririnig sa akin. Makikilala ninyo ang kapwa ninyo at ang taong yun sa pamagitan ng kanyang bunga. By their fruit, you will know them. Ibig sabihin, change life, Christian character, and conduct, yung binagong buhay. Kaya yung patotoo ninyo, yung ating mga testimony, ano ka dati at ano ka ngayon, i-evaluate mo sarili mo palagi. Sarili mo, huwag na natin ipakialaman ibang tao. Pero, kung ini-evaluate mo sarili mo, alam mo na ikaw ay tinitignan din ng ibang tao. Dahil yung mga kilala ka at ang unang-unang nakakilala sa iyo yung nasa loob ng bahay mo. Yung mga kaibigan mo, yung mga friendships mo, mga BFFs mo, kilala ka kung sino ka dati. Kaya sila rin ang magsasabi kung totoong nagbago ka o hindi. Hindi mo pwede sabihin, ay iba na ako kay Lord na. Okay, malaya ka naman sabihin. At titignan ko kung ano yung change life, Christian character, conduct, at ministry to others sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito yung mga ilan, yung mga buong ito. Winning souls to Christ, growing in holy living, sharing our material possessions, spiritual character, good works, and praising the Lord, the fruit of our lips. Yan yung mga ilan. Hindi ko natidiscusan yung isa-isa. Pero isang nabanggit yan, kasama pala ito, sabi sa akin. Oo naman, nakita ko, Romans 15 verse 28, number 3, sharing our material possessions. Kung marunong ko pala mag-share ng iyong blessing, isa pa palang bunga to.
Bakit? Kasi pag marunong ka mag-share ng iyong pagpapala, ibig sabihin, alam mo na ang pagpapala ay galing sa Panginoon. Pero kapag ang ugali mo, puro pakabig, puro akin, 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 may problema ka sapagkat mas malaki ikaw kaysa kay Lord. Meron sabi sa akin, bakit hindi ka, marami kasi umuutang noon eh. Bakit hindi mo sinisingil? Nakalimutan ko eh. Ano yung sagot ko, nakalimutan ko na nga rin eh. Kung nagbigay, di praise the Lord. Pag naalala, di praise the Lord. Pag hindi, di Praise the Lord. yun yung ngayon. Dati na iba isip ko. Anyway, so, hindi lang sinabi ni Jesus na, ito, tingnan yung dalawang ito. Pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Yun ang una niya, Mark chapter 4, verse 24. Pero, pagdating sa Lucas chapter 8, sabi niya, mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig. So, dalawang bagay sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos, sa pakikinig sa salita ng Diyos. Sabi, pag-ingatan niyo kung ano yung pumapasok, ano yung napapakinggan. Ano ba pinapakinggan mo? Mag-ingat ka. Hindi lahat na napapakinggan mo, tama. At kapakipakinabang. Hindi lahat ng magaganda, kapakipakinabang. Parang ano yan? Punta ka sa fast food. Kaya sa eat all you can. Kain ka doon. Lahat yung kakainin mo. Hindi mo kaya. Kaya tigil. Kasi hindi lahat na nandoon na yung offer, hindi pwede sa iyo. Maaaring masarap sa kanila, niluto ng chef yung pagkain talaga yan, pero palasong hindi pwede. Iba pa yun. So, hindi lahat ng pagkain pwede sa iyo. Masarap yung malutong ng lechon. Yung balat. Makatapos, meron pa pang ano tawag doon? Hindi malutong din na crispy pata. Kaya lang, pag sinabi ng doktor, mataas na yung high blood mo. Ayun. Sabihin, pagkalala, pastor, may naniniwala ako sa Diyos. Saka may gamot ako. So, pag-ingatan natin kung ano ang ating pinapakinggan at mag-ingat din tayo kung papaano tayo nakikinig. Bakit kaya yung pangalawa, paano natin papaliwanag yan? Paano daw tayo nakikinig? Yung ano yung nakikinig, pwede yun. Sa lahat, hindi ka nakikinig ng mga mayaan mo na yan, mga chismis na lang yan, mga hindi naman ano yan. So, pwede mo salain yun. Pero yung pangalawa, mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig. Ikaw yun. Ikaw pa rin yun. Paano ka ba makikinig? Kasi marami nga, ito yung pinaka-common. Pasok dito, labas dito. Pag hindi mo gusto, ayaw mo. Pag masasaktan ka, ayaw mo. Ang salita ng Diyos, kompleto. Hindi lahat maganda. Minsan masakit. Masakit talaga. Lahat, walang exemption. Lahat natatanggap, lahat masasaktan. Pero kailangan yun. Di ba nauna nun, naalala nyo, first the natural and then the spiritual. Noon, nauso, pag may sugat ang tao, ano ang ginangamot ng nanay? Meron tayo leg na kulay pula. Ay, iba pa yun. O, tagal. Wala pa yung mga gamot. Mga dahon-dahon. Pero masakit. Awakan, linisin ako sa tatalap, kapalan. Dahil yung methylene, ang sakit ang hapdi. Nasaktan ka na. Hindi na nauso yung kulay brown. Betadine. So, pero, yung masakit na yon, yun ay gamot. Kasi kung pababayaan mo yung sugat, at wala kang gagawin na pangtapal na
ano man yan, o gagamot, tatagal yung sugat, maaari ka pa ma-infection. Pero kailangan mo masaktan para gumaling. Kailangan mo maoperahan para makakanta ka ulit. Pero, yun ang gamot. So sa atin, minsan, yun yung papaano tayo makikinig. Masakit pero tanggapin mo. Hindi mo maintindihan, pero later on, tanongin mo ng Lord, papaunawa niya sa iyo. Pero deep inside, hindi mo maintindihan, pero deep inside, gusto mo matutunan yun. Gusto mo maunawaan yun. So, tanong lang sa Lord. Diba? Papaliwanag din ng Lord. So, bigyan natin ng pansin yung instruction ni Santiago. Ito, mabilis lang tayo kasi na-share na natin ito. Mabilis sa pakikinig. Sensitive sa tinig ng Lord. Parang nanay na narinig ang kahit mahinang iyak ng baby niya. Naalala niya, no? Kung maliit ang bahay mo, madali lang. Pero may mga kwarto-kwarto, nasa kabila ka, nasa kusina ka, naglalaba ka sa labas, iiyak si baby, takbo ka. Kahit na maingay, maririnig mo. Pangalawa, sabi, marahan sa pagsasalita. Mayroon tayong dalawang tenga at isang bibig. Tandaan natin, hindi dalawa ang bibig natin, isa lang ang bibig. Kaya, dapat mas mabilis ang pagkikinig kaysa sa pagsasalita. Anong tawag natin ito? Parang parable. Talinhaga. So, naunawa naman ninyo ibig sabihin dyan. Pangatlo, sabi niya, mabagal sa pagkagalit. James warns us against getting angry at God's word because it reveals our sins to us. So ito yung ibig sabihin, hindi ka basta magagalit sa iyong kapwa, kundi nagagalit ka sa Panginoon mismo o sa salita dahil tinatamaan ka. Naiinis ka. At ang pagkagalit mo, pagkainis mo sa tao, sa kapwa, ay bunga ng iyong pagkagalit na nasa sa loob. At pang-apat, verse 21, sabi niya, nakahandang puso. Tanggapin na may kababaang loob ang salita, and don't try to twist a conformity into your thinking. Kasi marami kasing tao. Ito yung word of God, ninatanggap, okay naman, tanggap, pero ginagawa, tinitwist, para lang ito yung maging purpose sa gusto niya. At marami gumagawa yan sa mga iba na ang salita ng Diyos, iniikot-ikot para lang makuha yung tao. Binabaligtad. Kaya dapat ang tao talagang meron na sa puso ng Panginoon Diyos. Meron na siya na naitanin ng totoo salita ng Diyos. Maghahanap yan ng totoo. Marami ganun, di ba? Tinitwist. Ito raw ang salita ng Diyos. Alam nila yun. Okay, so tapos tayo sa unang bahagi. The three responsibilities toward God's words. Yung una is, yung kung paano natin ito nire-receive. Yun ang una. Ito yung pangalawa, practice the word. So paano natin ito ina-apply? Mabuti ang nakikinig, subalit, mas mainam ang isinasagawa ang napakinggan. Narinig mo, parang ano lang yan eh, Totoy, maghugas ka nga din eh. Apo! Babutan ng hapon yung hugasan niya, nauna pa naghugas yung mga ipis, kinain na yung mga ispinggan. Ayun eh, nasa probinsya. Ngayon, pagdating sa city, mga millennials natin. Char! Wait lang. Relate. Magbugas ka. Wait lang po. At least may opo naman. Dami Wait lang po. Ikaw naman kasi, kung ikaw naman sa kalagitnaan ng ML, naglalaro ka na, namamatay ka, tapos tatawagin ka. Ikaw kaya, hirap naman din yun. Tapusin niyo muna. Kaso mahaba.
Okay, anyway, practice the Word of God. So, ang tanong, paano ipapractice ang God's Word? Ang sagot sa pamagitan ng pagturing sa Word of God bilang mirror. Doon pumasok yung salita na yan, yung salitang mirror. So, una natin, may practice ay yung kung paano may tuturing siya na ikumpara mo sa isang salamin. Yung mirror. Okay? So, sa salita ng Diyos, hindi natin ko nito sa Santiago lang. Sa buong Biblia, mayroong mga binabanggit na ang salita ng Diyos ay parang salamin. Okay? Ang una, diyan yung dito mo mismo, Santiago chapter 1, 23-27 at 25, ang papel ng salita ng Diyos bilang mirror ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon para ma-examine natin, matignan natin, masuri natin ang ating mga sarili. Several mistakes sincere believers do. Okay. Ito raw yung tatlo, sinabi ko ng several, tatlong pagkakamali na yung mga mananampalataya ay ginagawa sa salita ng Diyos na parang salamin. Tinuturing mo nga salamin, pero mali ang iyong ginagawa. Paano? Glance, forget, and fail. Tatlo. Glance, forget, fail. Tatlo. Salita ng Diyos ay parang salamin, pero ito nangyari. Bigyan para maunawa natin, nilagay ko sa dalawa sa chart, what we do sa unang column, at pangalawa, what God wants us to do. Ito yung ginagawa natin, pero ito yung gusto ng Diyos. Number 1, glance. Sabi niya, ano ba yung glance? Na Tagalog. Ang glance yung sinulyapan mo lang, sulyap. Nag-glance lang, tumingin. Pero ang gusto ng Diyos, gaze. Titigan mo. Tingnan mo mabuti, suriin mo. Hindi naman yung Word of God, susuriin mo, ang sinusuri mo habang nagbabasa ka o nag-aaral ka ng salita ng Diyos, ang sinusuri mo ay yung iyong sarili kasi ang salita ng Diyos ang nag-examine sa atin. Hindi tayo nag-examine sa Word of God. Pag sinabi ng Panginoon Diyos, ito ang nais niya. So nabasa mo, nakita mo ngayon, kung ito yung nais niya, ikumpara mo ngayon sarili mo, bakit ito ang gusto ng Panginoon Diyos? Mahalin mo ang iyong kapwa, sabi ng Panginoon. Mahalin mo ang mga umaaway sa iyo. Lord, impossible. Alam yan. Pero hindi magpapagawa ang Panginoon Diyos ng mga bagay na imposible. Sa tao, imposible. But kay God, nothing is impossible. So, ibig sabihin, magagawa mo yan sa tulong din niya. Ito yung gusto niya at tutulungan ka niya kung paano mo magagawa ang imposible. Alam niyo kung itong mga bagay na ito, kung titignan niyo, maraming imposible sa tao. Pero kung kasama mo ang Panginoon Diyos, yung imposible, magiging posible. So, anong tawag ngayon sa iyo? Extraordinary. Hindi ka ordinaryong tao. Nalabitin mo nga yung posting. Katabi mo, hindi ka ordinary. Hindi ka ordinary tao. Special child ka. Special ka. Special. Kasi yung imposible, magagawa mo sa tulong ng Panginoon. Kaya ikaw mismo magugula. Paano mo nagawa? Nagtiwala ka na sa Panginoon. Paano nangyari na naalpasan mo? Nalagpasan natin ang pandemic. Nalagpasan mo ang magkano ba talaga ang perang pumapasok sa iyong pamilya, sa iyong pusa. Sa taga na ng panahon mo sa ibabaw ng mundo, buhay ka pa rin. Hindi ka naman namatay sa gutom. Amen. Ilang beses ka ba nakasakit? Buhay ka pa rin naman eh.
nung nag-isip ka at nag-desisyon ka na kayo ay mag-asawa, halimbawa magkaroon ng pamilya, may pera ka ba? Tinabi. May ipon ka ba? Wala po. Pero ngayon, nakapagpatapos na kayo ng pag-aaral ng anak nyo, ha? Saan galing yun? Thank you, Lord. Saan galing yun? Sa Mumbai. May ginagamit ang Lord kay umutang kayo, kay may nagbigay sa inyo, kay nagtrabaho kayo, kay may business kayo. At least may pumapasok, hindi yung katulad na kahit nga yung taong grasa, buhay pa rin eh. Kasagsagan ng pandemic, walang mask, maghanap kayo, buhay pa rin. Wala silang COVID. Wala kasi yung immune system. Laki ng bahay nila, di ba? Tayo, nag-ano sa maliit, ilang sulok ang bahay natin. Ito yung kwarto mo, may sala ka. Kaya yung buong gano'n, doon yung sala, kwarto mo, sa kalikuan mo. Hindi ka nasakit pa. Pero yung taong grasa, gawa. Saan siya maliko, pwede. Saan siya matulog, pwede. God provides. Pinilang ang kanya. It's a social distancing daw. So what we do is glad, but God wants us to gaze. Tingnan mo lang. Ang tawag dito, titigan mo mabuti. Pangalawa, sabi dyan, we forget. Nakalimutan natin. Pero gusto na Panginoon Diyos, remember. Di ba sabi ng Diyos, talalahanin mo. Sa mga Israelita, bago pumasok ng promised land, alalahanin ninyo ang Diyos nyo kapag guminawa na at maganda ng buhay. Sabi ng iba, kaya nga, ginagawa na binibigyan ka rin ng problema, pero hindi totoo yun ha. Hindi nabibigyan ng problema ang Diyos. Inihaharap ka sa kung ano yung katotohanan. But, kaya ka problema daw, binibigyan ng problema, sabi ng iba, dahil para maalala mo siya. Hindi ganun ang sistema ng Diyos. Hindi ganun ang kaisipan. Sabi ng Isaiah, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways. Iba ang aking kaisipan sa kaisipan nyo, ibang pamamaraan nyo sa pamamaraan. So, hindi ganun. So, you just remember. Just remember kung ano yung gusto ng Panginoon Diyos. Number 3, you fail to obey. Pero ang gusto ng Lord, basa natin, be doers. Isinasa buhay mo ang salita ng Diyos. Sa pamuhay mo, huwag mong isipin kagad na papalpak ka. At natural din na ang isang tao nadadapa. Pag kagad mag-isip na, hindi ko kaya yan doon eh. Hindi ka ba nagsusubok, umaayaw ka na, negative na kagad. Mga bata, nagluluto si nanay ng gulay. Ayoko ng gulay. Subukan mo muna, kumain ka muna. Oh, pait eh. Mahalaga yan sa katawan mo. Halaga naman. Kailangan pa rin siya, pero kumain ka pa rin. Sige na nga, lagay mo dyan, pero mamakita mo nakatabi sa pinggan. Sabi ni isang nanay, buti nga, di laso ng binibigay ko sa inyo. Hindi po ito. Sinar mo na ka na. Kung kumain ka, wala kang sermon. Kung pastor, nasagot mo, wala yung laso. Wala yan laso. Ngayon, pag nakasakit ka, pagdating doon sa doktor, kaya pag na-hospital ka, anong pagagawa sa iyo? Babalik ka sa gulay. Hindi nila pinag-aaralan mabuti ang mga salita sa kanila binabasa. It is only religious exercise. Kaya napasok ang kung ikaw ay religyoso. Ito yung punto ni Santiago. Okay? It is only religious exercise.
Kaya kahit mga Kristyano, kahit mga Muslim, mga ibang mga sibaso, anong gagawin? Okay, kakantahan tayo, prayer tayo, sermon dito, offering dito, uwian na. Hayo tayo ganito, punta tayo dito, may ministry tayo sa church, punta tayo sa hospital, pag-pray natin. It's all about religious. Pray tayo, overnight pray tayo, mamaya fasting tayo. Walang masama lahat yun, pero kung puro ganun lang ang ginagawa without knowing, without permitting God's word na tumubo, mag-ukat at mamunga sa buhay mo, lahat ng ginagawa natin is all about religiosity. Sabi sa Tiago, baliwala. Pwede na tayo, so madali nga sabi ni Bishop yan, di ba? Madali magtayo ng simbahan. Konting kanta, konting basa, maya, offering, uwian na. Pero nangyari sa mga tao. So, binabasa lang at ginagawa at binabasa lang ang ginagawa at napuponsensya kapag hindi nakapagbasa. Hindi ako nakapagbasa ng ito. Sabi niya, may 5 chapters a day kami. Hindi ko nakapagbasa. Pinilit mo magbasa, wala ka sa mood. So, anong ginawa mo sa word of God? Binasa lang para lang may masabi. Tatanda lang yung Manila matanda nito, sabi na yung Santiago. Okay na, yun na lang. Bandang huli kasi pag una, mautak din, ano? 5 chapters, doon ako sa pang-5. Basa. Tingnan ako nga, nabasa niya. Ang kinabisado lang yung bandang huli. So, wala rin ang pagbabago. Pero hindi masama magkabisado. Hindi masama magbasa ng 5 chapters o 10 chapters a day. Kung ikaw lalo ay nasa Bible school. Walang masama doon. Pero kung pagiging religyoso na for the sake of mabasa, dahil lang may ma-accomplish mo rin, sinasabi nung professor mo sa Bible school, o kaya sabi ng paso, magbasa kayo, okay, nakapagbasa lang po. Pero hindi naman natin unawa. Sayang naman. Mabagal ang pagalaw, kaya hindi nasusunod ang Word of God. WOG is the Word of God. Naalala ko sa HSP. So, 3 references in the Bible to God's Word as a mirror. Yung una, yung examining, di ba? Ang salita ng Diyos ay nag-i-examine. Pangalawa, restoration. Sa Exodus chapter 38, verse 8. Nire-restore. Ang salita ng Diyos bilang salamin ay nire-restore niya. The mirror of the Word not only examines us and reveals our sins, but it helps to cleanse us as well. Nililinis tayo. Hindi lang pinapakita sa atin yung kamalian natin o ang kasalanan. Pero hindi lang yung sinasabi, makasalanan ka, may mali ginawa mo, etc. Hindi ganun ang salita ng Diyos lang. Pinapakita yan para matukoy mo at ang gagawin ng Panginoon Diyos dahil hindi mo kayang bayaran, siya ang maglilinis, siya ang aayos sa maruming nakita niya sa atin. Ang gusto lang ng Panginoon Diyos, habang tinitignan mo ang salita ng Diyos, ay ma-examine mo ang sarili mo. Pag nakita mo gano'n, matukot nga sa salita ng Diyos, as far as God is concerned, sa mata ng Panginoon Diyos, hindi niya gusto ito. So nakita ko ngayon, Lord, isinusuko ko ito sa iyo. At salamat po sa paglilinis mo sa akin. Salamat sa kapatawaran na bigay mo sa akin. Salamat sa ginawa mo. Tinatanggap ko ang paglilinis mo. Ganun kasimple. Naalala niyo yung Tabernacle of Moses, may 3 bahagi. Tabernacle ni Moses. Ang una, outer court, inner court, holy holies. So, sa outer court, lahat yan may meaning. At doon pa lang, yung unang-unang makikita ng tao, okay, at unang nilagay ng mga saserdote, mga Levita, ay tinatawag na the brazen altar. Brazen altar. Bukod pa din sa gate, isa lang ang gate nun. Brazen altar. Ang brazen altar, yung doon sinusunog lahat ng mga offering. Pero yung kasunod, yung brazen altar na sinusunog yung offering, doon pa lang, nakita natin na
lahat yun, ino-offer natin sa Panginoon Diyos. Ino-offer natin, simbolika lang yan, yung pagsusunog. So, binibigyan natin sa Panginoon Diyos. Pero yung kasunod, yung tinatawag na praise and laver na sa iba. Kaya, wash at the laver. Laver, nakita niyo number 3. Lahat yung nakatuko kay Jesus Christ. No? So, yung laver na yun sa malaking parang kawang na silver at meron tubig. Yan ay nasisimbolismo sa salita rin ng Diyos na nakikita na dapat malinis. Nugasan ng mga kaparian ng kanilang sarili bago sila papasok sa loob. So, yun yung una. So, doon pa lang, pinapakita na agad na ang Word of God ay parang salamin. Okay. Pangalawa, sa second part, yung holy place. Sa holy place, meron tatlo. Yung lampstand, ang Word of God. Lahat pa nito ay sa Word of God. Ha? Lahat yan ay patungkol sa Word of God. Sorry. Sa Word of God. Yan. Sa holy place, yung lampstand, yung altar of incense, at saka yung table of shewbread. Lagayan tinapay. Diba? Lagayan ng tinapay for table of shewbread, altar of incense, yung lampstand. Lahat yan ay nagpapakita sa atin kung ano ang ministry ng Word of God sa atin. Matandaan niyo, lahat yan nakatutok din kay Jesus Christ. O tinapay ng buhay. Sa Holy Holies, ito ay sa nag-iisa lang doon yung Ark of the Covenant. At doon nakatago yung ano ba? Yung Ten Commandments. yung Ark of the Covenant, parang baon nga yan sa atin na gold-plated. At nasa sa loob noon, tatlong bahagi lang, yung Ten Commandments sa stone, yung tungkod ni Aaron na nagbad, at ano pa isa? Yung mana, yung kinain nila sa disyerto. Nakapreserve. At yan yung tinatawag din, yung Ark of the Covenant, tinatawag din the mercy seat. Bakit mercy seat? Parang trono ng Diyos na matatagpuan na makakatagpo tayo ng mercy. Hindi siya at mercy. Hindi mercy, awa. So pag dumadako tayo sa presensya ng Panginoon Diyos, we can find awa ng Diyos. Because God is merciful. Kaya hindi pwede sabihin ako, makasalanan ako, hindi ako magaan muna ako, ate, bla bla bla, ayaw mo lumapit, ayaw mo kasi hindi guilty ka. So, hindi. Lalo kang lumapit sapagkat ang Diyos ay Diyos na maawain, mapagpatawad, nauunawaan niya. Kapag hindi mo inilalapit ang iyong sarili, lalo mo lang pinapakain yung pride. At ang pride, hindi gusto ng Lord yun. Mag-aril ka na lang. Sa references, pangatlo, nauna yung examine, pangalawa ay restoration, at pangatlo ay transformation. Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, after He restores us, He wants us to grow in grace. So binabago, ang salita ng Diyos ay nagbabago sa atin. Kapag nauunawaan natin, natatransform tayo. Di ba sabi ng Hebrews chapter 12, do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Huwag na kayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Subalit, magbago na kayo ng inyong pag-iisip. At ang Word of God ang magta-transform sa atin yung kaluluwa natin na ayaw, gustong-gusto ang mga bagay na ayaw ng Panginoon Diyos. Ayaw mga spiritual na bagay. Ang kaluluwa natin, yung ating kaisipan, ang ating damdamin, at ang ating mga emosyon ay nata-transform ng salita ng Diyos. Nababago.
Mababago ng kaisipan mo. Magbabago ang pananaw mo sa pangyayari sa buhay mo. Magbabago ang pananaw mo sa iyong kapwa. Mababago na rin ang pagtingin mo sa mga pangyayari sa buhay mo. You will see other people as what the Lord Jesus is looking at seeing. Kumbaga, titignan mo ang bagay sa mga mata ng Panginoon Diyos. Kung paano niya tinitignan. Anong tingin mo doon sa mga taong mayayabang? Wala akong pakialam. Tayo yan. Pero sa ang Lord, ang tingin niya, kakaawa sila. Punong-puno sila ng sarili nila. Kala nila sila lang ang bida. Hindi. Ang tingin ng Diyos, nakakaawa sila. Kaya titignan natin yung mga ganon, patikita na, oo, nakakaawa sila. Tingin nila sarili nila, magagaling sila. Pero sa totoo lang, sa mata ng Diyos, mga mamang sila. Hindi nila alam. Maraming mga tao nagpipilit dito kami, nala sa Book of Revelation, nagpipilit sila, hindi sila niniwala kay Lord, kaya ngayon, nagpatatak. Pero, bago mangyari yun, ang ginawa ng Diyos, naawa, huwag kayong magpapatatak. Huwag kayo sumunod sa Diablo. Mali ang ginagawa nila. Kaya nagpapadala siya ng marami hanggat maaari. Hanggang maaari. Huwag kayo sumunod. Kailangan nyo lang tanggapin. Saan ka nakakita ang Diyos na gano'n? Pwede naman niyang i-wipe out lahat ng tao. Kasalanan na tayo lahat eh. Pero hindi. Sa banal ng Diyos, tayo'y nawawala lang. Lost. Kaya kailangan yung lost. Hanapin. Nahanap tayo. Salamat sa kabutihan ng Panginoon Diyos. 1 Corinthians chapter 3, sa buong chapter 3, din natin masyadong yan. The discussion between the Old Covenant, the Old Covenant law, and then yung Covenant of grace. Law is external, written on tablets of stone, but the new covenant is written on our heart. Yun ang pagkatandaan natin. Ang covenant of law. But the new covenant is a covenant of grace. Grace. Kagandahang loob. Hindi ka dapat, pero binigyan mo pa rin. Old covenant, condemn and kill. Yung lumang tipan, kinukundina ka, mamamatay ka lang. But new covenant brings forgiveness and life. The glory of the Lord gradually disappeared, but the glory of God's grace becomes brighter and brighter. The law was temporary, but the new covenant grace is eternal. Yan tandaan natin, eternal ang covenant of grace. Moses wore a veil to hide the fading of the glory. Basahin nyo na lang itong Exodus na ito. Okay, background lang, kinakausap ng Lord si Moses, pinapakay sa bundok. At kapag siya bumababa, nakita nila nagliliwanag si Moses. Pero later on, nawawala na yung liwanag niya. Kaya ginawa niya, tinakpan na niya yung mukha niya. Para hindi makita na nawawala yung liwanag. Hindi nasisilaw sila kundi natatapos siya, nawawala na yung liwanag. So, New Testament believer has an unveiled face. Ngayon hindi tayo tatakip ng mukha natin. But the glory gets greater and greater. Sa mata ng Panginoon Diyos, ikaw ay unti-unting nagliliwanag. Kaya totoo yung sinabi ni Jesus, kayo ang mga liwanag ng sanlibutan ito. Hindi siya sinungaling. Sa mata natin, ganun pa rin itsura natin. Pero sa mata ng Panginoon Diyos, nagliliwanag ka. At gusto niya mas magliwanag ka pa ng gusto. Kaya di ba yun ang gusto niya? Let your light shine upon men. Let your shine glow. Magliwanag kayo. And only the Word of God ang magpapaliwanag sa atin. Let your light shine. Let your light be seen by people. Makita kayo.
Yan natin yung mga bashers. 3 responsibility. Panghuli, tapusin na po natin to. I-share the Word of God. Yung una is yung na-receive natin. Pangalawa, yung ating paano pinapractice. At ito yung panghuli, share the Word. The word translated religion, dito pumasok yung religion, means the outward practice, the service of a God. So kung paano mo ina-apply ang iyong pananampalataya, yun yung pangatlo. Nakuha na ba ninyo? Masyadong mahaba ng detalyado. It is used only 5 times in the entire New Testament. 5 beses nang binanggit ang salitang religion. James chapter 1, 26 and 27, 2 beses. Acts 26:7 sa Colossians 18. Sa Colossians 18, ang mababasa niyo dyan, pagsamba sa Tagalog o worshiping. So, pero pag binasa ninyo, ginawa ninyo ang meaning, Greek meaning ng salitang worshiping, papasok ka sa tinatawag na religion. So, may kinalaman yung salitang worshiping sa religion. So, paano mo sinasamba? Panginoon Diyos, yun yung papapakita mo. So, ang pure religion means practicing God's word at pagbabahagi sa iba sa pamamagitan ng space, service, separation from the word. Paano? Hinahalugan natin mabuti. Space, pananalita, it is the tongue that reveals the heart. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya yung nagyayabang lang, ibig sabihin, punong-puno na yabang ang puso. Hirap magsalita na hindi mo nababanggit yung mga bagay na. If the heart is right, then the space will be right. Ibig sabihin, kung ang kanyang mga pinagsasalit lumalabas sa bibig niya, ay nakakasakit ang damdamin ng kapwa, nakapagbababa ng pagkatao ng kapwa, ibig sabihin, punong-puno ang puso niya ng mga negatibong salita. Kung puro reklamo na lang ng reklamo ang lumalabas sa bibig niya, at palagi na lang nagagalit sa tao, sa kapwa. Kapwa manggagawa, dapat na minamahal, anong ginagawa? Puro sermon, puro galit, puro sisi. Anong nangyayari? Ano ibig sabihin? Ang laman ng puso niya ay basura. So, ang controlled tongue means controlled body. Bigit ba? Pangalawa, service. After we have seen ourselves in Christ in the mirror of the world, we must see others in their needs. Kung ano ba yun ang gusto ng Diyos, dapat nakikita mo yung pangailangan ng kapwa. Pangatlo, separation from the world. As the children of God, we are in the world physically, but not of the world spiritually. Panibagong diskusyon na naman ito. Nasa mundo tayo, pero hindi tayo taga-mundo. Para lang kayong pumunta ng USA, pero hindi naman kayo US citizen. We are sent into the world to win others to Christ. So the best way to minister to the needs of the world is to be cured from the defilement of the world. Hindi madali. In conclusion, salamat naman. Huwag natin diyain na ating mga sarili. Meron tayong responsibilities sa God's Word. Receive the Word, practice the Word, share the Word. Last. Pakikalapit po ang katabi mo. Meron kang 3 responsibilidad. Paalala mo, meron kang 3 responsibilidad. At sabihin mo rin, ikaw rin meron. See the word, practice the word, share the word. Kaya, sa title natin, ulo kayo sa sarili mo. Maraming salamat po Diyos sa aming banal na kilat na kapangyarihan sa lahat. Thank you, Father God. We just leave them up to you. Ito po kami narinig, hindi ka agad magsisink in ito sa aming mga isipan at puso, but we ask for your divine intervention that we may understand more of your word. Only you can make us understand. Ikaw ba na Espiritu, ang hiling namin, Panginoon Diyos, na patuloy na kumilos magpaliwanag ng mga bagay na amin po narinig ngayon. Gusto namin, Panginoon, na makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Gusto rin namin, Panginoon Diyos, na maging
kagamit-gamit, Panginoon Diyos, sapagkat alam namin na napakalapit na ang mga oras sa mundong ito, Panginoon Diyos. At habang may pagkakataon kami, ay makuha namin, matutunan namin, dapat matutunan, at may bahagi namin doon sa mga taong hindi pa po nakakilala, hindi pa po naunawaan kung ano ang iyong kalooban. Kung kami nga, Panginoon Diyos, hindi namin kaagad ito nakuha, kung hindi sa iyong biyaya at kagandahan yun, lalo din po ang iyong iba. Kaya nais namin na mabahagi ito. Tulungan mo po kami. Kayo ang magturo sa amin. Kayo ang maglagay ng mga salita mo at sapagkat sa aming mga labi, sapagkat alam namin may kapangyarihan ng iyong salita. Maraming salamat po at sa inyo pa namin nagkapatiwala lahat ng mga oras sa maghabang ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus po ang aming dalaman. Amen.